habang nag-uusap sina Ramon at Tanggol at pinaalam niya na gaganti sila at lalaban sila. Ipapamukha nila sa mga gerero na hindi nila kailangan ng pera para lumaban. Ipinakita niyang kumpiyansa at sinabi na sila ay Montenegro, lalaban at malakas. Galit na galit si Tanggol at para sa kanya pagbabayaran ng lahat ng nangloko sa kanya, lalo na si Divina. Pagdating niya sa lugar ni Divina at naisip nitong maaaring si Tanggol yun, agad niyang inutusan ng mga tauhan na tingnan nito at bantayan kung ano man ang plano nito. Agad namang nakipagsagupaan si Tanggol sa mga tauhan ni Divina. Pinakita niyang lakas at galing sa pakikipaglaban. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito. Pinagtulungan si Miguelito na habang sinisindihan niyang bakal at ipinapasok kay Santino, magiging tato. Pagkatapos idikit ang mainit na bakal, napasigaw sa sakit si Santino. Nagyaya si Erica na lumaya sila sa bahay ng mga gerero. Agad niyang tinulungan si Santino tumayo upang tumakas. Ngunit nakita agad sila ni Miguelito at sinumbong na nagtatangka silang tumakas. Tinutukan ng baril si Santino at nahuli siya ni Gustavo. Sinampal siya ni Gustavo, sabay pinaalam na magkadugo pa rin sila. Nagulat naman si Miguelito sa ginawa ni Gustavo. Sa kabila ng mabibigat na laban at sakit na pinagdaanan ng mag-ama, mas lalo lamang tumibay ang paninindigan ni Ramon at Tanggol bilang mga Montenegro. Handa silang bumangon at ipakita na hindi sila kayang tapakan ng mga gerero o ng sino mang nangloko sa kanila. Habang humaakbang sila tungo sa kanilang paghihiganti, isa-isa namang nagiging malinaw kung sino ang tunay na kakampi at kung sino ang tunay na kalaban. Samantala, mas lalong lumalala ang sitwasyon ni Santino at Erica sa loob ng tahanan ng mga gerero, kung saan puwersa, pahirap at takot ang nagiging sandata laban sa kanila. Habang papalapit ang banggaan ng dalawang panig, lalong tumitindi ang panganib at tensyon sa bawat hakbang. Ang pinaglalaban ngayon ay hindi lamang buhay, kundi dignidad ng kanilang mga pamilya. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento ng ating bida na si Tanggol.